and information all the time. Serving the Filipino live on air and online. DWIZ News FM. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang DWIZ Bantay Bayan. Hatid namin ang pinakabagong updates at advisories mula sa uniformed services dito sa Bicol Region para sa kapayapaan, kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Abangan Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa 92.3 DWIZ. Marhay na hapon, Bicolandia. Marhay na hapon, South Luzon. Ito po ang inyong lingkod na si SJ01 Ruth M. Castor para sa edisyon ngayon ng Jail Matters and the Community. Dito lamang yan sa DWIZ News FM 92.3 South Luzon. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayan, so it's so good to be back. Today is February 4, 2026. Ngayon po ay Wednesday. Ibig sabihin ay malapit na ang Friday. Ayan, tuwang-tuwa ang ating mga nasa opisina at ilang araw na lang nga at weekend na. Pero sa amin po na nasa serbisyo, 24 oras ang paglingkod sa bayan. Okay, so updates muna po tayo sa mga kaganapan na nangyayari po sa Jail Bureau. Pero bago po yan, syempre, batiin po natin ang mga tagapakinig ng viewers at listeners ng Jail Matters and the Community. Of course, we would like to greet the Regional Director of the Jail Bureau, Jail Chief Superintendent Orlando B. Rocamora, our ARD4 Administration, Jail Senior Superintendent Ramil Vestra, ARD4 Operations, Jail Senior Superintendent Pio C. Rosero, the Regional Chief of Directorial Staff na si Jail Superintendent Ramel L. Bonavente, syempre lahat ng Division Chiefs, Section Heads, lalo na syempre sa kasamahan namin sa CRS, ang Chief namin na si Jail Chief Inspector Kenneth Gale D. Florese, ang napakasipag na si Ma'am Ken. Marahay na hapon sa Indoga Boss. Huwag din po natin kalimutan lahat na Jail Provincial Administrators, Wardens sa 6 na probinsya ng BJMP Bicol mula ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes at Masbate. Hindi ko na makalimutan yun, no? Hello po sa inyong lahat. Okay, so tuloy-tuloy po tayo ngayon. Updates muna po tayo. Nagtapos na po ang Second National Decongestion Summit na legislative measures para sa jail overcrowding na isinulong po ng ating mga kasamahan sa JSCC. Ito po ay binubuo ng ating Supreme Court, the Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. Sa pagtatapos ng 3-day summit na ginanap sa Manila Hotel, naging malinaw ang layunin ng grupo ang magkaroon ng mga institutionalized at legislative measures para tuluyang masolusyonan ang overcrowding o siksikan sa ating mga kulungan at prison facilities. Dinaluhan po ito ng higit sa 300 participants mula sa justice sector leaders, policymakers, corrections administrators hanggang sa mga international experts. Nagsama-sama po sila para ma-explore ang mga sustainable na paraan para mapagaan ang kondisyon ng ating mga jail sa buong bansa. Okay, so napag-usapan lang naman natin kung ano-ano yung mga decongestion program, no? Pasadahan natin yung iilan sa ating mga programa under the decongestion program. So meron po tayong intensified paralegal assistance. Ito po ay kung saan ang ating mga paralegal officers ay ini-intensify ang kanilang mga serbisyo para mapadili po ang status ng mga kaso ng ating mga PDL upang mapalaya na po sila ng mas maaga kung qualified po sila.
We also have the good conduct time allowance, ang pagbibigay ng discount or bawas sa sentensya para sa ating mga PDL na nagpapakita ng mabuting asal. Okay, one of these days, siguro i-guess po natin ang ating paralegal officer. We could probably invite SJO and Richard Belludo, our best paralegal officer of the quarter, mula sa Ligao City Jail para pag-usapan natin kung ano-ano ba ang mga ginagawa natin pagdating sa paralegal programs. At nandito rin po ang time allowance for study, teaching, and mentoring kung saan po hinihikayat natin ang mga PDL na mag-aral o magturo sa loob ng ating mga kulungan kapalit ng mas maagang paglaya. Diba? So, ito po yung ating mga paraan para po mapabilis po ang ating mabigyan po ng bawas yung ating magiging sentensya ng mga PDL. Ayun. Okay, more on our updates. Just this February 2, nagkaroon po ng motorcade in line with the 36th Civil Registration Month na pinapangunahan po ng Philippine Statistics Authority kung saan dumalo po ang CRS office kasamang iba't ibang government agencies sa isang motorcade. So every year po sinusuportahan po natin itong Civil Registration Month. Okay, so gaano ba kahalaga ang magparehistro ng ating mga events na alinsunod sa mga status natin sa buhay. No? Napakahalaga po to, sabi ng Regional Director na si Madam Cynthia F. Perdis. Kaya nung pagpunta namin doon, makita mo talaga ang haba ng linya. Marami po doon ng mga kliyente. Ang iba po sa kanila medyo delayed na po yung pagrehistro ng mga kanilang mga anak. But just the same, ganun po kahalaga kasi ito po ay status nyo po ito sa buhay. Pruweba po ito ng inyong existence. So sabi nga ni Madam Perdis, bigyan natin to ng halaga. Ayan. Alright, so time check, it's 3:08 in the 3:09 in the afternoon. Okay, I am so excited today because tulad nga ng linagay namin sa infographic kahapon, di ba? Ang sabi ko nga, makakasama natin ngayon sa studio ang reigning, ang Sir Kong Pogi 2025. Yes, that's so right. Kasama po natin siya ngayon dito sa studio and he is also currently the warden of Daet District Jail. No, diba? Exciting. So, sa lahat ng ating mga viewers at listeners, abang-abang lang po. At maya-maya, makikita natin siya. Okay, and more on our updates. We would like to inform everyone na the entry-level exam is already happening this Saturday, February 7, for our Jail Officer 1 wannabes. Tinatawagan po namin kayo na please show up on time and then wag niyo pong kakalimutan yung mga required na mga dapat yung dalhin and they are the following. Magdala po kayo ng valid identification card, 2x2 photo, white background, ball pen, pencil, eraser, sharpener, snacks. Ay, pwede kumain. Okay, and then paste. Ayan. O nagtatanong kayo, bakit kailangan may pasta? Ididikit yung litrato nyo doon sa form, sa test form. Okay, so please be on time. And for those who are already licensed criminologists, they are already exempted to take the entry-level exam. Ayan. Okay. So, if you have questions and queries about recruitment, don't forget to give our page message. Nandun lang po kami sa we're just at the end of the line, me and Ossie. Sasagutin po namin yun along of course with the recruitment staff of the PRM division doon sa BJMP recruitment page. Ayun. Okay, so wag ko na pong patagalin pa, no? Okay, ladies and gentlemen, here with us today at the studio, the warden of Daet District Jail and 2025 ang Sir Kong Pogi. Ladies and gentlemen, Jail Senior Inspector Desmond C. Onsat. Sir?
So, thank you po for having me. And unang-una sa lahat, gusto kong batiin ang ating mga kasamahan sa Jail Bureau sa pangunguna po ng ating Regional Director na si Jail Chief Superintendent Elena B. Reformora, ma'am. And syempre gusto ko pong batiin ang aking nag-iisa and only girlfriend na si Christine Mesenito po. Pasana all ka na lang, uy. Sana lahat binabati ng ganyan. Okay, sir, on SAT, first of all, thank you so much. I know you're a very busy person. Thank you for being here with us today sa studio. Thank you. Okay, so tuloy-tuloy tayo. First question agad. Congratulations for winning the Ang Sir Kompogi. Teka, expected mo ba yun, sir? Did you expect that you were gonna win the crown that night, December 17, 2025? Honestly, no, kasi lahat naman qualified din at the same time. May upper class ako doon and nakita ko naman na magaling sila, most especially doon sa mga production number and yung magaling sila umiti as compared sa akin. Oh, okay. Well, that's good to hear, sir. But you know what? During the first round, we were like saying, Sir Onsat is gonna nail it. And we were so right. Well, anyways, sir, what does it mean? Anong ibig sabihin sa'yo being the title holder na ang Sir Kompogi 2025? Of course, it's a blessing for me and it's an opportunity for me na member ng Jail Bureau na ipakita yung ating panukala at the same time yung paano tayo magtrabaho and at the same time para makakatulong sa community na ipaintindi kung ano yung work natin and at the same time sana maintindihan and appreciate nila. Okay, so that being said, sir, no, I'm pretty sure na how long have you been in the service, sir? Sa government service, I'm already 13 years in the service. 13 years. Okay. Ano ba yung mga natutunan mo sa uniform service na nakatulong sa'yo during the competition? And meron ba, from your journey being a candidate to actually winning the crown, meron din ba ikaw na natutunan doon sa competition na naidala mo rin sa jail? Actually, marami po. Kasi most of the time, hindi tayo tulad ng ibang bureau na kitang-kita agad eh. Pag nakita ang kulay ng uniform, you already know that it's from the PNP. It's from the BFP. Sa atin kasi medyo, kumbaga, nasa ano tayo eh. Halos passive tayo sa mga mata ng tao. So, pagdating doon, ang natutunan ko doon is ganun pa rin, being genuine na kaya natin makipagsabayan at the same time, meron tayong confidence pero humble pa rin. Wow. Humility and confidence. But sometimes they are so hard to combine. But hearing it from you, parang we should all be humble and confident at the same time. Feeling ko tuloy, Combs, nandito ako ngayon sa Q&A portion. Okay. All right. So for those who want to send their greetings and comments, go lang po kayo sa comment section, ha. Sasagutin niya ni Sir Onsat. Sabi niya kahit may girlfriend na siya, sasagutin niya yan. Okay, so it's really good to hear humility and confidence. It's a very powerful combination, Sir Onsat. Okay, now let's transition from ang Sir Kompogi to your work as a warden of Daet District Jail. So, how old are you, sir? Currently, I'm 30 years old. You're 30 years old. How to be young. Okay. So, sir, ang bata mo pa, sir, no? So, how does it feel like leading a group of people na alam ko na mas matanda pa sa'yo, na mas mahaba ang serbisyo na naibigay na sa Jail Bureau? How does it feel like leading these people? Most probably, it's more of understanding and at the same time, ang ano naman is maturity and education does not only comes from experience and at the same time yung years of service. Ibig sabihin, dynamic kasi tayo eh. May mga pagkakataon na yung old practices at saka yung dating ginagawa is no longer applicable now. So ibig sabihin lang dun, influence lang sila. Sabi nga ni Sir Florencio, creating a positive change is the true meaning of leadership. So ibig sabihin, may makukuha ko sa kanila, pero with due respect sa ating ranggo, syempre, tayong masusunod. Pero tinitignan natin at nirerespeto natin yung years of service nila. Hindi naman kasi lahat alam natin eh. Hindi lahat alam ko. Knowing na mas matagal sila sa service, we collaborate.
Pero syempre, kailangan din na, hindi kasi palaging ako nagde-decide eh. I also take compliments, I also take pieces of advice coming from the senior officers or at the same time yung mga sarento sa ating bureau. And then we talk to each other kung anong pinaka the best. If their idea is better than mine, then susundin ko yung recommendation nila. Pero pag sa tingin ko is medyo sa mga sa changing times, hindi na gaano yung idea nila, ina-explain ko sa kanila bago i-implement. Para naman hindi kami yung nagbabanggaan ng ideas. I understand them, and at the same time, kailangan din nilang intindihin kung bakit ganun yung ginagawa ko or yung decision ko at some point. Okay. The keyword there, sir, no, is collaboration. So parang the old ideas and the new ideas have to meet somewhere in the middle para magkaroon ng magandang outcome. Yun. Yes po. Okay. Very well said. Gusto ko tong usapan talaga ngayon at comms. Okay, so let's talk about advocacy in action. So, using that platform bilang ang Sir Kompogi, syempre, meron kang advocacy. There has to be an advocacy. Paano mo ito ipapasok doon sa reform bilang isang warden ng Daet District Jail? How are you going to translate being ang Sir Kompogi into actual reforms para sa welfare ng ating persons deprived of liberty? Unang-una ko po is syempre yung crown is a responsibility para sa akin hanggang sa next year na may turnover ko. And hopefully magampanan ko yan sa pamamagitan po ng pag-highlight ng ating mga ginagawa or yung mga programs natin sa Bureau of Jail Management and Penology. Kasi kung mapapansin po ninyo, the BJMP is hindi siya gaanong open sa public. Kasi meron tayong protocols na sinusunod. Pero hoping and praying na pagdating ng panahon, medyo mabisi-bisita yung ating jails, which is nangyayari naman ngayon. Kailangan lang ng mga procedures and at the same time para at some point makita nila na ang laki na pala ng pinagbago ng BJMP. Ganito pala ang products nila. Ganito pala ang programs nila. Ay may pag-asa pa palang magbago ang mga taong andun. Para mawala po yung stigma. Kasi if I were to compare a celebrity in comparison with ordinary citizen, kapag ang isang celebrity, lalo na pag gwapo, matangkad, tagos ang ilong, na parang ako, pag nakulong, paglabas niya, may pag-asa pa yan. Baka kunin pa yan na mag-artista ulit bilang bad boy at some point. Pero pag ordinary citizen, nakagawa lang, nagnakaw, sabihin na natin nagnakaw para lang mabuhay, pagpunta niya sa loob, regardless if he or she is acquitted or not sa court of law, paglabas niyan ang samang taon yun. Hindi natin alam, acquitted. Ibig sabihin, napawalang bisa ng korte. Pero dahil hindi natin naintindihan yung tao at saka yung programang binibigay ng BJMP, we already judge that person na masamang tao. Dahil lang nakapasok siya sa bilangguan. So, yun po yung isa sa mga ini-encourage pa rin natin kahit ngayon na kung saan tayo mapunta na i-open natin yung door ng BJMP na ito kami ngayon, ito yung mga progress na ginawa namin, ito yung mga products namin, ito yung programs namin para maintindihan nila na may second chance para after ng pagkabilanggo. Okay, I really love that you mentioned that, no, Sir Onsat, because that is also a dream of the Community Relations Service for such a, noon pa, nung naging chief ko si retired Jail Chief Inspector Joseph L. Lucila. Sir, hello po, I know you're watching right now. It's actually a dream of the CRS na, to reach the community and, to open their eyes and their minds na this is what the BGMP is all about. Na, di ba, yung parang they have to see kung ano talaga yung ginagawa natin sa loob and then para mabigyan ng bagong paningin yung ating mga PDL na sila ito kaya din na magbago. Actually bilang isang CRS worker, Sir Onsat, nakaka-proud na marinig ko yan na advocacy from you. And hopefully, we may be able, the CRS may be able to work with you on projects in the future. Please say yes. Okay. All right. So we've talked about
Sir Onsat's advocacy. Okay, let's talk about one of the na-mention ko nga kanina, no, one of the problems, major problems ng Jail Bureau, the decongestion and development program. So we know that Daet District Jail has faced this huge challenge with congestion. With the recent groundbreaking of new facilities, I understand last year meron tayong groundbreaking na nangyari doon, no? Alam ko na-attendan din yun ng ating mahal na regional director na si Jail Chief Superintendent Elena B. Rocamora. I would like to ask the perspective of our warden then, what is your modern vision of Daet District Jail? Yung sa currently na facility natin is hindi pa rin nag-expand kasi yun pa rin naman. So ang ginagawa lang namin to mitigate yung boredom at saka yung pangungulilan nila is ini-schedule natin yung bisita. At the same time, nagpapasalamat din kami under the leadership of our regional director kasi nabigyan kami ng tablet at the same time yung phones na, which is pwede natin magamit yun na yung e-dalaw na tinatawag Yes, for natin the kahit e-dalaw. lalo na yung malalayo, kahit malayo yung relatives nila, nakakausap nila. Which is malaking bagay yun para sa mga PDL na nakakulong at nakapiit sa ating facility. Yung isa din na programa na ginagawa namin kasi limited yung area, wala tayong magagawa doon. As of this moment is, ini-schedule natin na makalaro, makalabas man lang sila sa sunning at makapaglaro ng konting outdoor activities para medyo mabawasan yung tension at saka yung siyempre pangungulila nila sa kanilang mga pamilya. So yun yung mga ginagawa natin while waiting for the construction of the new Daet District Jail na ginagawa. Yun yung mga programa na ginagawa natin. And siyempre yung sabi ko kanina, yung advocacy natin is nire-reach out natin lahat ng pwedeng maging stakeholders. Last month, nakapunta na ako sa almost lahat ng mayors na nakakasakop doon sa nagko-commit pala dun sa facility natin ay at ang nakita ko dun is mayroong mga several mayors na willing to help, lalo na yung isang mayor na hindi ko na siguro babanggitin sa kanalang pag yung project namin is willing siya to collaborate with us para magbigay ng lalo na sa aftercare program kasi nakita niya dun yung stigma nakita niya yung isang PDL pagbalik niya sa kanilang munisipyo is hindi siya pinapayagan na maghanap buhay. And sino ba namang taong ayaw maghanap buhay? How can you sustain life if you don't have anything? So yun yung nagiging nakita ko na parang malaking pintuan para sa amin na makipag-coordinate sa kanya, makipag-collaborate for possible aftercare activities and programs po. Okay, that's right, Sir Onsat. Malaking bagay na mapaigting pa natin ang aftercare program kasi hindi kasi nagtatapos yung trabaho ng isang jail officer, no, na pagka nandyan na, yung i-release na siya, hindi lang hanggang doon tayo, no. As much as possible, we try to help our PDL na ma-employ sila kasi ganun din, if they don't get the right employment, kung magkaroon yung nobleng trabaho ba, most of the time, bumabalik at babalik sila sa dati nilang ginagawa, Sir Onsat, di ba? So, ayun, that's really good to hear and I am really praying na yung mga LGU natin, and not only you, Sir, I understand ang ating mga wardens, they're doing the best that they can to coordinate with the local government units and other stakeholders para po mas mapaganda pa ang mga programa natin sa BJMP Region 5. Okay? So, Daet District Jail Annex is watching. Wow, ang JO1, Jaime V. Dayaon, our CRS. Hello, magandang hapon po sa inyo dyan. Okay, we have, okay, it's just 3:21 in the afternoon. Maya-maya pa yung ating break. Okay, moving forward. Let's talk about the PUSO reform, all right? So our mission of safekeeping and development. Bilang isang leader na nasa public figure ng Bicol na, kasi being a Sir Compogi that actually medyo famous at linagay din talaga yung BJMP sa mapa, having the 3 crowns already with the Jail Bureau, no? How do you encourage the community? How do you ask them to support the reintegration of our persons deprived of liberty? But we will answer that when we get back. Time check is 3:26. Commercial break muna po tayo.
DWIZ time. It is now 3:25. That time check was brought to you by M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Tayo na sa Emluye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay na tagumpay, tulay ng pagmamahala, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emluye, tulay ng pamilyang Pilipino. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Cebu, 98.7 Davao, 92.3 Legazpi, 93.5 Cagayan de Oro, 98.3 General Santos, 89.5 Iloilo, at sa 95.1 Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Karambola, nationwide na! Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayan, nagbabalik po ang Jail Matters and the Community. Again, ito po ang inyong likod na si SJ01, Ruth M. Castor. Kasama ko po ngayon dito sa studio ang ating reigning ang Sir Kumpogi 2025 at Warden ng Daet District Jail na si Jail Senior Inspector Desmond C. Onsat. Okay, so iniwan natin na hanging yung ating tanong kanina. Balikan lang natin yung tanong, no? So I was asking kanina, Sir Onsat, kung ano yung puso niya dito sa reform natin. Like we're asking, bilang leader na public figure ka na rin, kasi ang Sir Kumpogi ka na nga eh. Diba? So how do you encourage the community to support the reintegration of persons deprived of liberty back into society? Actually, I know that is a challenge, but we would like to hear it from you, sir. Isa na dito tulad ng sabi mo kanina, yung mga programs ninyo. Kasi you can never understand a person without going in depth. Hindi mo nakikita, hindi mo naririnig. How can you understand them, their programs, and yung well-being ng ginagawa nila or yung purpose ng ginagawa nila. So, isa na dyan yung ginagawa natin. Sumasali tayo sa mga ganyan, sa pageant na yan. Sumasali tayo mga engagement, social engagement. Sa una-una, para makilala tayo. And the second point is, pag may activity din naman sila, tulad ng encourage ng ating regional director is mag-attend kayo sa MPOC, sa municipal, sa other activities. Peace and Order Council. Peace and Order Council. At the same time, yung mga programs nila, para makilala kayo. Pag nakilala na kayo, nakuha na natin ang curiosity nila, then pwede na nating isink in. Hindi naman kasi pwedeng, pag hindi tayo magkakilala, BGMP kami, ganito kayo. It's not easy as that. Unlike if you are pagkilala ka ng figure ka. So itong mga programs na sinasalihan natin is na nagpapakilala tayo, and at the same time po pinupuntahan natin yung mga kababayan natin. As compared kasi sa Philippine National Police, hanggang sa barangay kasi meron sila Meron tinatawag na BIN or yung Barangay Intel Network na pwede from the barangay tatawag sa police. Sa BJMP, wala tayong ganon. Ibig sabihin, syempre kilala tayo sa mga may jails. Pero pag pumunta ka na sa medyo liblib or sa medyo malayong barangay or di kaya yung communities, hindi tayo kilala. Kilala tayo, pero pag nakulong, ay taga-bantay lang yan ng kulungan. Hindi nila alam, marami pala tayong programs. So malaking bagay na sumasali tayo sa mga engagement ng communities at saka yung ibang engagement na
ginagawa ng LGUs and other NGOs. At the same time, pinupuntahan din natin sila sa mga programs nila. And with that, pwede natin humingi ng tulong. Oh, ikaw, tulad ng isang pinuntahan namin sa MPOC. Kasi for the longest time, hindi tayo pumupunta, hindi tayo nag-try na nag-reach out. Pero when I talk to the mayor, sabi niya, sir, ganito ang programs namin. May ganyan pala. What if ganito ang gawin natin? Ako magpo-provide ng ganito, ikaw naman sa labor. Pwede ganon sa products natin. At the same time, That's a start. ang sabi niya, hindi nyo pa sinasabi niyan, ginagawa ko na, tinutulungan ko na yung dating PDL ninyo. So with that, ibig sabihin, yung idea nila sa labas, idea natin sa loob, we collaborate to each other, and at the same time, pwede tayo mag-meet kung saan tayo pwede. Kasi hindi naman pwede yung gusto nila, lalo na kapag palabasin yung nasa PDL without court order, hindi naman pwede yun. So with that na nakilala na tayo, follow up na natin na i-introduce yung mga programs natin na pwedeng maka-benefit sa kanila. Kasi kapag hindi nag-benefit sa tao yan, wala yan eh. What would I get? If I help you, what would I get? So ganon, yun ang turo ng aking mga mentors, most especially kina Sir Caballero and Sir Samonte, na in order for us to be understood, ano ba yung need ng community na kaya nating ibigay? Meron at meron yan. If not need, then wants. Tulad ng products natin, sa ngayon, nakita naman natin, binigyan ni Sir Bobis ng painting si Ma'am Leni Robredo ng Naga City. So, kahit ganun na painting lang, pero nung nakita, ang ganda pala, may product palang PDF. Hindi natin alam, baka mag-order sila. Or di kaya, manghihi pa sila sa atin ng paano yung mga programs natin. So, yun po. Ayun. Okay. So, it's all about involving ourselves in the activities of the community so that, give and take lang, so that probably, pagdating din ng panahon, makahingi din tayo ng tulong sa kanila because, let's face it, Sir Onsat, talaga, our job is much easier when there are people around us who are helping us. Okay? So, lalong-lalo na sa pagbukas ng mga mata ng ating mga kasamahan sa community para, yun na nga, para makita nila kung ano yung mga programa sa loob at kasama na rin doon yung pagtanggap ulit ng komunidad sa ating mga PDL na lalaya. Ayun. Okay. So, next question. Hindi natin to we cannot deny that there are still parts of the community na talagang iniisip pa na pagka sinabi nilang jail, nako, nakakatakot yan. Laman yan ng mga kriminal, laman yan ng mga taong, bilang as the face of the Bureau for the 2025, ang tanong ko po sa you, sir, is how will you ano yung isang bagay na gusto mong sabihin sa ating mga tagapakinig kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng pader ng Daet District Jail? So, marami nang nagbago as time passes by. Sabi ko nga po kanina. If we compare the BJMP a decade ago or nung sinimulan yan, marami na pong pagbabago. When I was an OJT at La Trinidad City District Jail, iba pa. Kumbaga, konti pa lang ang programa nun. Pero ngayon, ang dami na nating programa. Let me give you an example na ginawa is yung Therapeutic Community Modality Program. If I am not mistaken, tayo sa Bureau ang pinakaunang gumawa nun. Which is, kinuha pa natin sa United States, if I am not mistaken ulit. Yes. Kinuha natin yun, tapos recalibrate natin, ginamit natin, purposely for drugs sana yun, pero kahit yung non-drug cases, ginagamit na yun. So, according sa mga pag-aaral naman na nabasa ko, tulad ng pag-aaral ni Longga, sa Tabaco City District Jail, malaking bagay na merong Therapeutic Community Modality Program tayo na sinusunod nationwide na hindi iba-iba. Ibig sabihin nun, whatever na nangyayari sa jail sa buong Pilipinas, Yun din ang nangyayari. Yun din ang nangyayari. Yes. Kumbaga, if ever na kunwari, ito is medyo mas better, meron tayong management conference sa NHQ pag ginagawa yan ng ating Budiing Regional Director, tinutularan din natin. Like for example, yung College Behind Bars. Originally naman sa ibang region yan. Pero ina-adapt na natin. And one na nakuha natin is meron ata sa Naga City na isang estudyante. So yung mga yun na inaano natin, yung mga programs na yun is hindi pa nangyayari dati. Pero sa ngayon is marami ng progress. So yun ang in-encourage ko yung mga ating listeners at the same time yung community as a whole na sige, sabihin natin
they commit talaga yung sinasabi or yung as judge sa kanila or yung as yung kaso na sinampa sa kanila, kasi yung iba kasi is meron na silang verdict serving sentence na sa atin Pero pag nakita nila yung ating mga programs is malaking bagay na okay, ganito na palang BGMP, may patutunguhan pala yung kanilang paghihirap. So yun po. Ayan, okay. So, like you, sir, we also share the same perspective, and we can really make that happen, sir, pagka mas maipaigting natin yung ating mga programa, lalo na sa community. Okay, so na-mention mo na rin po, sir, tungkol sa TCMP, no? Nakaka-proud banggitin po na tayo sa Region 5 ang pinakaunang nag 100% implementation ng TCMP. At that time po, sa pamumuno pa yun ng ating TCMP implementer na ngayon po ay resigned na si Jail Chief Inspector Remedios N. Remedios. Okay, so hindi ko lang talaga makalimutan. We were the first region to implement that 100%. I think that was in 2014. Yun. Okay, so ayan, we have viewers who are watching right now. Batiin po natin sila. Hello po sa ating personal from Iriga City District Jail. So warden po doon, Jail Superintendent Denver Tirao. And of course, from Tabaco City District Jail, nanonood po. Batiin po natin yung ating warden doon na si Jail Superintendent Freddy T. Caballero. And our CRS doon na si JO1 Freddy Bochal, who is, by the way, the best CRS of the quarter. Yun. Hi, Butch. And Noah, Renzo, Melanie Montuya, they're watching, and Simon Cazellano Macaraig. All right, so moving forward with our program. Okay, my next question po. Teka lang, tingnan ko lang dito sa script ko, no? Okay. Ayan. As a young warden, wow, at 30 years old, no, how do you balance being approachable and then while maintaining strict discipline and security when it comes to PDL welfare? So, meron naman tayong meron naman tayong disciplinary board, which is yung chairman is yung ating assistant. So, pag may mga violations ang ating PDL, hindi naman pwedeng outright agad tayo Magkakaroon pa yan ng investigation and dadaan pa sila sa disciplinary board, and upon recommendation saka pa lang tayo magde-decide. Pero pag may mga violations, pag wala namang violation, syempre, ayaw naman natin na mag-create ng gap dahil officer ka, dahil PDL sila is malayo masyado yung gap. Ayaw natin na mangyaring ganun. Kasi tayo ngang nangangalaga sa kanila. Kung hindi tayo naniniwala na kaya nilang ma-reform or magbago bilang PDL, who else will? So, kailangan nating kailangan nating gawin yun na papakita natin na pinagkakatiwalaan natin sila. At the same time, pag may violations, wala tayong kinikilingan. Kaya nga sabi ko kanina, inuna ko na mayroong disciplinary board na pwedeng sa kanila o mag-recommend na bigyan sila ng violations. And at the same time, pwede namang i-cancel yung nila for a period of time yung kanilang GCTA or yung good conduct time allowance. So yun yung mga penalties na pwede natin. Pero pag may mga minor infractions lang naman, tulad ng hindi pagbuhos, kayang-kaya naman yan ng behavioral shaping tools na tinuturo sa TCMP. Kaya naman yun. Pero pag masyadong serious, doon na tayo sa disciplinary board. Pero sabi ko nga kanina, ayaw natin na mayroong masyadong gap yung pagiging personnel at saka pagiging PDL. And at the same time, guided naman tayo ng several rules and regulation na sinusunod. Pero sabi ko ulit kanina, meron tayong batas if ever na mayroong infractions. Okay, and also because we, as a jail officer, we really have to draw the line between being strict and being approachable din, di ba? That calls for iba't ibang sitwasyon, di ba? Parang hindi naman tayo pwede maging too strict, di ba, sir? Hindi naman tayo pwede maging sobrang bait, di ba? Dapat nandun pa rin syempre yung respeto. Okay, kasi syempre mga tao pa rin, it's the same. Yes, okay. All right. So you know what, Sir Onsad, hindi po siya taga Region 5. You are from what region, sir? I'm from the Cordillera Administrative Region. Yes, I'm from, galing po siya sa CAR. Okay, so
How long have you been here, sir, sa Bicol region? Magsi 6 years na rin ako this May. O, kamusta man, sir? How do you find it here in the Oragon region? Feeling good pa rin and at the same time enjoying my life here. Okay. Sana dito ka na forever. Ay, may ganun talaga. Okay, sir, being an officer assigned here sa Bicol region, syempre may culture din kayo doon sa CAR, di ba? It's your culture of resilience and faith. How do you use this in managing yung pagiging taga-CAR mo? How do you nagagamit mo ba to sa pakikitungo natin sa ating mga personnel at mga PDL sa DAEN? Unang-una yung regarding sa resilience, sa Cordillera kasi is by hook or by crook, you have to be an independent as early as 13 years old. Kasi unlike kasi dito, mas maraming opportunities dito. Pwede kang magtrabaho sa mga factories, sa mga LGUs na sa LGUs na kung may binibigay ng mga trabaho, may it be contractual or similar as that. Sa Cordillera kasi, medyo bundok talaga. Walang gaanong factories. Not unless siguro sa Baguio kasi city na yun eh. Pero sa mga far-flung areas, pag hindi ka talaga nagtrabaho, walang mangyayari sa'yo. So as early as 13 years old, sabi ko kanina, we have to be independent. Kumayod kami, mag-garden ka kung kaya mo, mag-hard labor ka in order to survive. So nakuha ko yun. Nakuha ko yun na, parang lesson sa akin. Pagdating dito, pag may nakausap akong PDL na naghihirap, alam ko yung paghihirap niya. Physically, mentally, and emotionally as much as possible. So by that, naiintindihan ko bakit kaya kailangan natin intindihin eh. Kailangan natin sagutin yung why. Yung isang PDL nagmamakdol na sabi na nating nagamo ng suntukan, hindi agad penalty or hindi agad intindihin mo. Alamin mo muna bakit ganun. And with that na natutunan ko sa buhay ko at sa culture namin doon, medyo nakakatulong yun sa akin para intindihin at the same time makadecide kung ano ang best in order to address kung ano yung nangyayari sa PDL at sa jail as a whole. I bet not everyone knows that. Okay. Okay, that's good to hear from you, Sir Onsat. Relate mo rin, syempre. Tama yun. Tinatanong natin yung why. People, parang may nabasa akong ganyan sa Facebook eh. Parang people will judge you for looking at you, from listening you, but they don't exactly ask why. So, parte din yan ng ating pagmumuno. Kasi ganito ang kahirap nga yung trabaho natin, Sir Onsat. Come to think of it, hindi tayo lang nagkukumpuni ng makina. Yung makina kasi pag nasira yan, lagyan mo lang yan ng pyesa, okay na. But, pagkatao, iba yun. Mas mahirap mag-manage ng tao kesa sa mag-ayos ng makina. It is a very challenging job, but it is fulfilling as well. Yan, okay. So, sa mga papasok dyan sa jail bureau, I understand we are have over 2,000 applicants. I really pray that you get to know muna what exactly are you getting into. But this I am really sure about is that it is a really noble job. Okay. So, okay, let's go back to Sir Onsat. Ito na. Saan ka ba mas nai-stress, Sir? Yung Q&A portion natin ngayon o yung bigla ang inspection galing sa regional office? Parehas mahirap pero dun sa time na Q&A is, syempre Q&A kasi anything under the sun. You will be caught off guard pag hindi ka prepared. And at the same time, medyo broad yung broad yung pagkukuhanan ng question. Unlike kasi sa inspection is, pinag-aralan mo na yan eh. You are already prepared for it. Kaya ka nga nilagay dyan kasi qualified ka at the same time. Equivalent yung mga trainings mo is, nakuha mo in order for you to be qualified to be a police, jail officer. Okay, one word that you can describe the Reformers region. Happy. Ay, parang alam ko na kung bakit happy ka. Okay, one word to describe, Sir Onsat. Genuine. Yes. Sir Onsat is really genuine. Okay, advice mo sa mga individuals na gustong sundan yung yapak mo bilang isang jail officer.
Sa mga gustong maging jail officer tulad namin, unang-una, i-check nyo muna kung anong gusto nyo sa buhay. Kasi nakwento nga namin kanina na halos content lang kami sa four corners ng isang jail facility. Unlike sa mga ibang bureaus na namamasyal. So kapag qualified, gusto nyo na ganun na trabaho, at the same time yung challenges na sinabi namin kanina, you can deal with it at pasok sa personality mo as a person, pwede ka dito. And pag kaya mo na yon, make yourself qualified. Mag-aral ka and yung mga minimum requirements, you have to deal with it. All right, okay. We will be back in a bit. Commercial break muna po tayo. See you. DWIZ time. It is now 3:47. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Inyo nang maririnig ang programang magtatanggol sa mga inaapi, magbubunyag ng katiwalian na nangyayari sa ating bayan. Tumutok at makinig dito sa 92.3 DWIC-FM. Rabas kung rabas! Sabay ang di mapapanood sa UTV, RBN News Television at Golden Boy. Aksyon agad Facebook page. Makakasama si Golden Boy, Adrian Loterte. Rabas kung rabas! Tayo na sa MLUE, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay na tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Ito na sa MLUE, tulay ng pamilyang Pilipino. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Paghandaan kinabukasan mo kasama ang Fortune Life. Fortune Life. Magplano para sa inyong kinabukasan. Bisitahin ang Fortune Life at www.fortunelife.com. Siguraduhin i-like at i-follow ang kanilang social media accounts. I-search lang ang Fortune Life PH. Fortune Life, securing your tomorrow today. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Alright, time check is already 3:50 in the afternoon. Nagbabalik po ang Jail Matters and the Community. Siyempre, ito ang inyong lingkod na si SJ01, Ruth M. Castor. Kasama ko pa rin dito sa studio ang Warden ng Daet District Jail at ang reigning ang Sir Compolgi 2025 na si Jail Senior Inspector Desmond C. Onsat. Bigla ko nakalimutan, hindi ko na-share itong live feed na to sa GC ng ang Sir Compolgi. Oo. Share ko muna doon, saglit lang. Okay, para naman yung mga galing sa ibang agencies, makita yung interview natin, sir. Oh, ayan. Okay, bati muna tayo. How you would like to say happy birthday? Advance happy birthday po pala kay Jail Superintendent Rodolfo L. Versosa Jr. That's gonna happen on February 12. And then bukas po, yung CRS po ng Camarines Norte na si JO3 Karen K. Akal. Ayun na, sinabi ko na, birthday mo tomorrow. Hello, Ma'am Kay. Happy birthday po sa'yo. Hindi ka na kikinig. Mamaya ha. Usap tayo. Alright. Before I ask Sir Onsat's
last question before we end this program. We would like to promote po na magkakaroon po ng Women's Month takbo para sa kababaihan year 3 sa regional office. That's gonna happen on March 21 sa Sawangan Park. 4 o'clock a.m. Nandun na po kami. So for those who wanna register, check out our page. Pwede na po kayo mag-register. 150 pesos lang po ang registration fee. Huwag na po kayong magtanong kung may singlet. Wala pong singlet, so 150 pesos. But we will give you a certificate and the amazing chance to help the developmental programs of persons deprived of liberty. Kasi malaking chunk ng registration fee ng 150 pesos ay mapupunta lang naman po sa aming mga PDL. Okay? So, dito kayo magsuporta sa takbo para sa kababaihan. This is actually replicated in all provinces region-wide. In Camarines Norte, mangyayari din po yun. Ang alam ko, abalang-abala doon ng ating CRS na ang magbe-birthday bukas, si JO3 Karen K. Akal. And along also with Sorsogon, Camarines Sur, and then Catanduanes, and of course, Masbate. Alright? Okay, so ito na, Sir Onsat, ano yung mensahe mo sa ating mga viewers and listeners bago po tayo magpaalam ngayong hapon? Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Maraming salamat sa tulong ninyo sa BJMP at sa mga PDL natin and former PDL ko. Pwedeng mag-shoutout daw. Yes, sir. Please do so, sir. So, bago po magtapos, gusto ko lang pong i-highlight yung pinakamasipag na dalawa sa Cam Norte na escort na malapit na mag-retire yung isa, si Cereza, si Senior Jail Officer 3, si Reza, at saka ang kanyang kasama na masipag din si JO1 Alfonso Alvarado. Ayun. Okay, so maraming salamat po, Jail Senior Inspector Desmond C. Onsat, for joining us today sa Jail Matters and the Community Program. Napakalaking bagay po na sumali ka po ngayon dito sa programang ito kasi marami po talaga nakaabang sa iyo. So again, sir, thank you very much. Thank you. Okay, so bye sir. Again, ingat po sa biyahe mo mamaya. Hindi na kita patatagalin pa dito sa Legazpi at alam, babalikan mo pa yung mga PDL natin. Alright, so time check is over to 3:54 in the afternoon. We have 3 points, 3 points na natutunan ko ngayon kay Sir Onsat, it's about collaborating with old ideas and new ideas so we can come out with great outcomes, lalong-lalo na para sa ating jail, because being a junior officer na nagli-lead sa isang facility, dapat open ka rin sa ideas ng inyong mga senior. Napaka sarap pakinggan na ang isang officer na ganyan ay nakikinig pa rin, syempre, sa mga kasamahan niya sa jail. And also, I just wanna balikan lang yung sinabi ni Sir Onsat kanina, about collaborating with the LGUs and the community, yung magjo-join ka sa activities sa labas, yung i-engage mo yung sarili mo para makilala yung BJMP. That is so CRS. I think that is one of the reasons exactly why I think na nagustuhan na rin ni Sir Onsat yung pag-join niya sa ang Sir Compogi. Kasi syempre, mas makikilala doon yung BJMP. 'Di ba? Okay, so that being said, gusto ko na po magpaalam, but before that, meron po pala tayong fun run na mangyayari ngayong Sabado, February 7. This is facilitated by the Legazpi City Jail sa pamumuno po ng ating warden doon na si Jail Superintendent Tedler K. Samonte at ang ating CRS na si Jail to Francis Minet Lodado. That will be the Legazpi City Jail Couple Fun Run. Okay? So, pwede pa po kayo mag-register. Okay? Yes. Bakit couple fun run? Pag couple po, 300. But you can still join kung single ka, kung iniwan ka, kung pinaasa ka, okay lang. Itakbo mo na lang yan, mga besh. So 150 pesos, mawawala na yung sama ng loob mo. I understand they have a lot of giveaways, and for top runners will also be given special awards. So please join us
And nandun kami. I will be joining din po. The CRS office will be joining as well. So, ayun. Okay? And what else? Meron pa tayong ano. We also have here, may mensahe po tayo dito from our friends from JJLC Class 2024-03. Our friends from Visayas. And Ma'am Van and Ma'am Jazz, hello po. Maraming salamat po sa panonood nyo. You guys are amazing. Na-miss ko po yung schooling natin. Matagal pa. Siguro sa SJU3 na ako makapag-schooling ulit. Hala, parang matanda na talaga to. Oh. Okay, time check is already 3:57 in the afternoon. Magpapaalam na po kami sa ngalan po ng aming regional director na si Jail Superintendent Elena B. Rocamora at ang aming station manager dito sa DWIZ 92.3 FM South Luzon na si Sir Ronnie Beren. Kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin sa nakaraang 1 oras sa masaya at mahalagang talakayan. Kasama po ang aming guest na si Sir Desmond Onsat. Ito po ang inyong lingkod na si SJO1, Ruth M. Castor. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. And like I always say, it's a beautiful day to change lives and build a safer nation. Bye everyone!